Alam niyo po, sa mga kabataan, meron po silang tinatawag na meme. Tinanong ko po yun, ang ibig pala sabihin nun, basta may masabi lang. At meron pong isang meme na sumikat noon, medyo hindi na ngayon. Ito po yung, pag lumingon ka, akin ka. Sabi, ngayon hindi ko rin po alam ang ibig sabihin. Tinanong ko sila, ano ba ibig sabihin ng pag lumingon ka, akin ka? Yun pala, pag may babae na dumaan at lumingon sa'yo, ibig sabihin, may gusto siya sa'yo. Parang ganon. Yung may gusto sa akin yan. Ganon. So itong mama na to, sabi niya, pag lumingon ka, akin ka. Wow, sexy. Lumingon po. Natakot siya. Nakakatakot pala. Naging joke lang yung lumingon. Ang tawag ko dyan, it's a wrong turn. Disgrasya. Disgrasya, Mira. Sana hindi na lang lumingon. At when we are making a wrong turn, disgrasya po ang aabutin. At hindi lang po yan sa mga nauusong kasabihan ng mga kabataan. Alam niyo po sa driving, pagka tayo po we make a wrong turn, tayo po ay nadidisgrasya. Tayo po ay nadidisgrasya. Sabi po sa isang website, improper turning is the top cause of auto accidents. Yung hindi tamang pag-turn. Lalo na yung left turn. Ako po, nadali na po ako dyan palabas ng Aling Lucy. Papunta po kong Star Mall. Nabangga po ang sinasakyan ko ng bus. Buti na lang, binuhay pa ako ni Lord. Pero ganun pala yun, pag biglang nangyayari na lang, yung pagkabangga sa akin, hindi rin po siguro totoo yung naaalala mo pa yung bata ka, nagpa-flashback lahat. Wala, hindi mo maisip, biglang hindi ka na lang makapaniwala nangyayari yung sa yung disgrasya na yun. At sa buhay natin, mga kapatid, minsan tayo po humaharap sa crossroad ng buhay. Meron tayong pagdidesisyonan sa dito ba ako magte-turn sa left or sa right. Madali lang siguro kung straight line pero minsan may pagpipilian ka. And sometimes, we make a wrong turn. Hindi natin napipili yung tamang landas na dapat nating tahakin sa buhay. Nangyari na ho ba sa inyo yon na nagkamali kayo ng tinahak na landas? You made a wrong choice. You made a bad decision. You made a wrong turn at disgrasya po yun pagka nangyari. Disgrasya ho yun pag we make a wrong turn. In the crossroad of life, mahirap po pag naro-wrong turn ho tayo. Mahirap po yun. At alam niyo ho, bakit ba ang tao na naro-wrong turn siya, napipili niya yung maling landas sa buhay na to? Bakit kaya namamali ang tao? Ano kaya ang dahilan? Bakit namamali ang tao at nadidisgrasya sa dulo? Bakit kaya? Why do people make wrong turns in life? At disgrasya ang inaabot ng tao. Bakit kaya? Bigyan ko po kayo ng 3 dahilan. Una pong dahilan ay kasi hindi sila sigurado doon kung tama ba o mali yung tatahakin nila. They just assume na siguro tama to. Nangyari na ba sa inyo na nag-travel ho kayo na hindi nyo alam ang direction and then you just assume na patungo yun sa gusto nyong puntahan and yet, pagdating sa dulo, hindi pala. Naligaw na pala kayo. Sa buhay minsan gano'n, naliligaw ho tayo. We just assume that we're on the right track but yet later on, parang tama naman Pero hindi pala. Nagkamali ka pala. Yan po yung sinasabi sa Bible that there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to parang tama sa una. Parang okay naman. Parang patungo naman to sa gusto kong puntahan. Kaya lang, marirealize mo pagdating sa dulo, mali pala yung pinili mo. It's a wrong turn. Because you are just assuming. You're not sure kung tama yun. Isa pang dahilan bakit ang tao po ay naro-wrong turn sa mundong ito, namamali po, disgrasya, namamali siya ng pili, kasi po, kung hindi siya sigurado, nag-a-assume lang siya. Isa pa, nagmamadali siya. Ito po ay, naro-wrong turn, alam niyang mali, pero nagmamadali. May mga tao hong ganun Alam naman nilang mali,
Pero kasi nagmamadali ako, kailangan ko ng ma-achieve yun eh. Halimbawa, gusto mong biglang yumaman. Minsan, mali na yung transaksyon mo, papasukin mo yun kasi nagmamadali ka eh. Nagmamadali kang yumaman eh. No? Pati na sa paraan na hindi tama, papatulan mo. Ano po? People are rushing, that's why they are making a wrong turn. Pagpasok sa trabaho, alam niyo po, buti sa meron ho ba ditong dumadaan sa EDSA pagpasok? Nako, kawawa naman kayo. Sino yun? Ang hirap-hirap po yata sa EDSA. Ano po, God give you the grace, ano po, sa pagta-travel. Sa EDSA, para masolusyonan po ang traffic, naglagay po ng EDSA busway lane na yung bus lang ang pwedeng dumaan doon. Pero alam niyo po, kaya nahihirapan po umunlad ang bansa natin, marami pong hindi susunod. Ano ho? Kahit nilalakihan na po ang penalty, hindi susunod. Kasi sila po ay nagmamadali. Ano ho? Nagmamadali ho sila. The plans of the diligent end up in profit, but those who hurry up end with loss. Nagmamadali sila. Imbis na sila po ay hindi ma-penalize ng 5,000, papasok po sila doon. Nagmamadali, sila po ay nawawalan lalo. They are making a wrong turn because they are rushing. Alam nilang mali, pero nagmamadali. Problema po yun. Disgrasya po yun. Yung alam mong mali, pero nagmamadali. Yan ang mahirap eh. People tend to go to a wrong turn. At hindi lang po yan sa pagpasok sa trabaho, minsan yung mga kabataan po. Alam niyo ho ba sa Pilipinas, 1 out of 10 Filipina aged 15 to 19 is already a mom. Saan po galing yung info na yan? Sa Philippine Statistics Authority. Isa sa kada 10 kabataang babae, nanay na. 15 to 19. Bakit? Nagmamadali eh. Alam nilang mali, pero nagmamadali. Disgrasya. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang magmadali. Mamadali ka na nagmamadali eh. Nadidisgrasya ka tuloy. You end up with a loss. It's a loss. On your end, it's a loss because it's a wrong turn. You have lost your teenage years. Mami ka na. Teenager ka pa lang. You have lost your teenage years. It's a loss. Pangatlo, bakit po naro-wrong turn ang tao, nadidisgrasya sa dulo? Kasi po, hindi sigurado, meron naman, alam nilang mali, pero nagmamadali. Meron namang sadyang pinili lang nila. They had just chosen to do it even though they knew it was wrong. Tanong ko sa inyo, pwede bang gawin ng tao yung mali kahit alam niyang mali yun? Pwede bang gawin ng tao yon? Pwede. Yun yung po sabi sa Bible, but my people would not listen to me. They kept doing whatever they wanted. Sabi ng Diyos, ang mga tao, hindi nakikinig sa akin. They kept doing what they wanted. Kung ano yung gusto nila, ginagawa nila. Following the stubborn desires of their evil hearts. They went backward instead of forward. Instead na umusad sila, pabalik sila. Bakit? Hindi nakikinig sa Diyos. Ginagawa lang nila yung gusto nilang gawin. At alam niyo po, yun yung wrong turn eh. Yung hindi tayo nakikinig sa Diyos eh. Doon tayo nadadala sa maling landas. Ang sabi ng Panginoon, people just follow their stubborn desires of their evil hearts. Tanong ko sa inyo, bakit po pinipili ng tao ang mali? Teka muna, di ba alam ng tao ang tama't mali? Hindi mo na kailangang, it's natural for us to know what's right and wrong. Siguro, as we learn more, we know even more what's right and wrong. But there is a basic understanding of what is right and wrong for us. Pero bakit kahit alam na natin yung tama't mali, ba't pinipili ng tao yung mali? Ano sa palagay nyo? Bakit kaya? It's for pleasure. Ano pa po? Tama yun. Ba't pinipili ng taong mali? Kasi ang mali ay madali. Di ba? Ang mali ay madali. Hindi mo na kailangang mag-effort pa para gumawa ka ng mali.
kahit isama nyo pa ako dyan. We don't need to do anything, any effort to do something that is wrong. Ang mali ay madaling gawin. Tama ho ba? Madali lang gawin ang mali. Kaya pala ang tao, yan ang pipiliin niya kahit alam niyang mali, kasi yan ang madali eh. Naalala ko tuloy yung sa Matthew chapter 7, sabi doon, narrow is the gate that leads to life. Ano po? But broad is the gate that leads to destruction. And many people enter it. Malawak ang daan patungo sa kapahamakan at maraming pumipili nun kasi madali yun. But difficult is the way to life. Ano? Mahirap at masikip ang daan doon. And very few chose it. Yung madali, yun ang pipiliin natin. Isa pang dahilan bakit yung mali ang ating pinipili kasi hindi lang madali, ito ay masarap. Masarap. May sumagot kanina ng pleasure. Andiyan pa ho ba kayo? Masarap eh. You find pleasure in doing something that is wrong. Ano ho? Masarap eh. Sabi ko nga kahapon po may bazaar dito sa church at yung mga men's doon sa sulok doon, may table sila. Nag-aalok sila ng chicharon baboy na may sawsawang suka. O syempre inalok po ako, kumuha naman ako, isa lang kasi hindi pwedeng marami sa edad na ito. Masama na talaga yun. Sabi ko, pagkain ko, naku, bakit naman kasi kung ano pa yung masama, yun ang masarap. Diba? Masama sa kalusugan eh. Tama po ba? Pero masarap siya. Yeah? Masarap siya. Ganon din po ang pagkakamali. Sa pakiramdam ng tao, meron siyang pleasure na nararamdaman doon. Ano ho? At isa pang dahilan, bakit pinipili ng tao ang mali? Hindi dahil sa madali, hindi dahil sa masarap, sadyang ang tao ay may katigasan ng ulo. 3 M lang yan. Di ba? Minsan yung bata, di ba? Ilang pangaral mo na sa bata, gagawin pa rin niya kasi tigas ulo. Hindi ka niya papakinggan. Alam niyang mali, gagawin pa rin niya kasi matigas ang ulo. Hindi dahil masarap, hindi dahil madali. More than that, matigas ang ulo niya. Ayaw niya sumunod. No? Kaya yun ang nangyayari. Alam niyo po, pag tayo po ay nadidisgrasya sa pagpili ng mali, we turn to the wrong way. And it is very costly. To make a wrong turn in life is very costly. It is very costly. Napaka-costly sa atin yan. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Alam niyo po, ang bansang Thailand ay nag-legalize, 2 years ago, nag-legalize po sila ng marijuana. Sa bansa nila, ang marijuana po, pwede nyo nang bilhin sa kalye, sa tindahan, pwedeng gamitin ng tao, walang pulis na huhuli sa'yo. Wala. Pwede kang maghitit ng marijuana doon kahit saan. Magtanim ka pa ng marijuana sa bahay mo, pwede na legal sa kanila ang marijuana. 2 years ago. And then 2 years later, na-realize nila that it cost them a lot. When they legalized marijuana, it caused trouble in the family. Yung mga kabataan, natutong mag-adik-adik sa marijuana. Yung pamilya, gumulo. At na-realize nila, it's a wrong turn that they had made. Kaya alam niyo po, nagdesisyon ang bansang Thailand na sa pagtatapos ng taong ito, dahil nagkamali sila, itatama nila yung mali nila. Sa taong ito, sa pagtatapos after 2 years, magiging i-decriminalize na uli nila ang paggamit ng marijuana. Lahat ng mauhuling gumagamit niyan, nagbebenta niyan, maikukulong na ulit. Kasi na-realize nila, they made a wrong turn. And it's not too late to correct what is wrong. What is wrong? Tama po ba? Hindi pa huli, itama ang mali. 2 years. 2 years. The families suffered. Yung mga pamilya, mga kabataan, papira natuto mag-hit-hit. Siyempre gumulo pamilya. Tinigil na nila. Pero alam niyo po, ang Thailand ay walang kadala-dala. Wala pong kadala-dala ang Thailand. Bakit? Sa Thailand po, inaprubahan na po nila ang same-sex marriage. Kaya kita niyo naman si Kuya, masayang-masaya, di ba?
Saya siya. Di ba? Same-sex marriage. It's a wrong turn once again. Ano po? It's a wrong turn. Why? It would cause the society something that is not right. Ano po? Ito po pinagtataka ko sa tao. Bakit yung mga hindi dapat magpakasal, gusto nila magpakasal? Di ba kayo nahihiwagaan sa tao? Yung hindi dapat magpakasal, yun na nagpapakasal. Yung dapat magpakasal, nagli-live-in lang. Ba't ganun? Ayoko nga magpakasal, hindi ako naniniwala dyan. Yung mga hindi dapat ikasal, yun naman na nagpapakasal, inilalaban nila. Nahihiwagahan ako sa tao. Hindi ko maunawaan ang gusto ng tao. Ano po? Malinaw na malinaw, kalooban ng Diyos ang kasal sa babae at sa lalaki. Hindi po sa magkaparehas na uri, ano po, na kasarian. Ano ho? Nakakalungkot, ano ho. At sa ating bansa, mga kapatid, sa ating bansa, meron din tayong problemang ganyan. Ano naman sa atin? A wrong turn for us is the divorce bill. Inaprubahan na ng Kongreso. Aakyat na po sa Senate. Pag naaprubahan ng gobyerno yan sa Pilipinas, may divorce. Alam niyo po ba, ito trivia lang. Tayo na lang palang walang divorce. Bukod sa Vatican ba yun? O Rome? Something like that. Tayo lang. Tayo lang walang divorce. Tayo na lang. Hindi ba kayo proud doon? Sabi ng mga lalaki, no. Diba? Tayo na lang ang walang divorce. We uphold the sanctity of marriage. And yet, people would decide that we should not abide by it. We should abolish it and adopt the divorce in the Philippines. Alam niyo, pag nangyari yan, it would cost us a lot. Bakit? Una, sayang, nagpapakasal, tapos pag naisipang maghiwalay, maghihiwalay agad yan. Diba? At saka, isa pa po, ang sabi sa Bible, sabi ng Diyos, I hate divorce. Basahin niyo po ang Bible, ang Diyos ang nagsabi, I hate divorce. I hate divorce, sabi ng Diyos. So ito ay hindi kalooban ng Diyos para sa atin. But it's a wrong turn, we just pray it wouldn't happen. Andiyan pa ho ba kayo? Now what to do when you make a wrong turn? Pastor, paano yan? Nagkamali ako. May pag-asa pa bang umayos ako? Makakabawi pa ba ako, Pastor? Nagkamali na ako eh. It was a wrong turn. Disgrasya, Pastor. Paano? Eh di wala na pala. Wala na ba akong pag-asa? Meron pa po. Pag tayo po na wrong turn, pag kayo po nagmamaneho, may makikita po kayong U-turn. Ano po? Yung U-turn, maibabalik ka nun sa rutang pwede mong balikan. Ano ho? Yung U-turn na yun. At sa buhay na to, mahalaga din po yung U-turn. We need that U-turn in life. Kailangan makabalik tayo. Kung tayo man ay na wrong turn, makabalik pa rin tayo. At paano tayo babalik? Sino bang babalikan natin? Ang unang-una nating babalikan pag nagkamali tayo, ang Diyos. Ang Diyos. When we make a wrong turn, the very first person that we need to return to is we need to return to the Lord. Kailangan bumalik tayo sa Kanya. Ano po sabi? Punta po tayo sa Isaiah ha. Sabi po sa Isaiah, seek the Lord while He may be found, call on Him while He is near. Na itong verse na to, pag babasahin ko yung first part niya, seek the Lord while He may be found. So, si Lord parang hindi mo matatagpuan one day. Si Lord one day hindi mo na siya matatagpuan. Kaya habang natatagpuan mo pa siya, isik mo na siya. Call on Him while He is near. Ang naintindihan ko po dyan ay ito, habang hindi ka pa malayong-malayo sa Diyos, hanapin mo na siya. Kasi yung wrong turn na yon, pag nagtuloy-tuloy ka doon, ang unang-unang mangyayari sa iyo, pakinggan niyo po ko, ilalayo ka nito sa Diyos. Ilalayo ka nito sa Diyos. When you make a wrong turn, how would you know that it's a wrong turn? If that road or that decision leads you away from God, it's a wrong turn. It's a wrong turn. At the longer you stay at a wrong turn, the farther it leads you away from God. Kaya ang tanong ganito, yung trabaho mo ba?
Napapalapit ka ba sa Diyos o nawawala ka lalo kay Lord? Pag nawawala ka lalo kay Lord sa trabaho mo o sa negosyo mo, wrong turn yan. Tama po ba? Nasusundan niyo ba? It's a wrong turn when it leads you away from God. May karelasyon ka? Yung karelasyon mo ba at kayong dalawa ay lalong napapalapit sa Diyos o napapalayo lang kayo kay Lord? When it leads you away from God, it's a wrong turn. How would you know? It leads you away from God. Ano po? Inilalayo ka nito sa Diyos pag wrong turn yung napili mo. Ano po? And the more you stay there, the farther you get away from God. And the farther you get, the harder to return. Kaya sabi po dyan, habang maaga, habang hindi ka pa malayong-malayo kay Lord, ayusin mo na yan. Sabi mo nga sa katabi mo, ayusin mo na yan. Ayusin mo na yan. Huwag mong ngayaan na lumayo ka na ng todo kay Lord, saka mo aayusin kasi ang hirap. Ang hirap-hirap. And people tend to seek God when they are at the end. Pansin yung tao, laging gusto na lang niya sa dulo ang Diyos. Pag wala ng solusyon, si Lord na lang in last resort. Pag sharean mo ng gospel, pag nandun na siya, naghihingalo na, gusto niyang tanggapin si Lord. Pero nung malakas siya, ayaw niya tanggapin si Lord. People would usually put God at the end. And that would be disaster. When you put God to the end, it's disaster. Huwag mong ilalagay ang Diyos sa dulo. Amen po ba? Huwag mong ilalagay ang Diyos sa dulo. Disaster pag nilagay mo ang Diyos sa dulo. Ano ho? Ang hirap bumalik kapag malayong-malayo ka na sa Diyos. Kaya ang tanong ko ngayon ganito, kumusta ang relasyon natin sa Diyos? Malayo ba tayo o malapit? Baka sobrang abala natin, malayo tayo sa Kanya. Ano po? Ang unang gagawin natin na you turn to the Lord. Ano ho? Kasi siya ang mahalagang mabalikan mo, ang Panginoon. Pangalawa, you turn away from your wicked ways. No, you turn away from your wicked ways. Tatalikuran mo, pag you-turn ka, palayo sa ginagawa mong hindi tama. Ano pong sabi dyan? Let the wicked forsake their way and the righteous their thoughts. Let them turn to the Lord and He will have mercy on them, and to our God, for He will freely pardon. Alam niyo po ang ganda ng dulo, no? Sabi doon, and to our God, for He will freely. Sino naniniwala mapagpatawad ang Diyos? Gaano man tayo kasama, at sabihin mo nang masama tayo, ang Diyos ay marunong magpatawad, gaano man tayo kasama. Kung tayo po ay magsisisi sa mga mali natin, magpapatawad ang Diyos. Sabi diyan, and to our God, for He will freely pardon. Mapagpatawad ang Diyos. Kaya lang ang inaantay ng Diyos ay iwaksi natin yung mga mali nating ginagawa, kasabay nun yung mga hindi tamang pinag-iisip natin. Alam niyo po ba na may kaugnayan pala yung iniisip natin sa kinikilos natin? Naniniwala kayo doon? Yung iniisip natin may kaugnayan sa kinikilos natin. Kung ano lagi laman ang isip natin, yun malamang ang ikikilos natin. Our thoughts has something to do with our ways. Kaya nga sabi ng Diyos diyan, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sabi ni Lord, yung naiisip ko ay malayong malayo sa naiisip nyo. Yung aking mga gawi ay malayong malayo sa mga gawin nyo. Kung gaano kalayo ang langit at lupa, ganong kalayo yun. Yung naiisip ko at mga gawin nyo. Ano kaya ibig sabihin nito? Does this refer to God? Or does this refer to us? Yun ang tanong ko. Kasi madalas ang interpretation natin dyan, sasabihin natin, si Lord napakataas ng kanyang kaalaman, hindi ko kayang arukin. Si Lord napakaiba ng kanyang gawi. We cannot understand His ways. So, hindi mo maunawaan ng Diyos, hindi mo maaarok ang ginagawa niya. So, is that it? We all know na malalim ang Diyos at
iba ang kanyang pag-iisip sa atin. But this is what I understood in this verse. It talks about us. It talks about God is telling us, malayong malayo ang naiisip nyo sa naiisip ko. Sobrang layo na ng isip nyo. Yung gusto nyo, malayong malayo sa gusto ko. Yung ginagawa nyo, malayong malayo sa gusto ko. Dito niya dinidescribe ang taong napapalayo sa Kanya. Mga taong nagkakamali ng pinipili. People who choose the wrong turns. He is describing them. It is not just describing God, it also describes the people who are being far from God. Mga taong nagkakamali ng pinipili. At bakit kailangan nating i-forsake yung ating wicked ways? Because pag hindi po, mapapahamak tayo. At pakinggan niyo po ako, ayaw ni Lord mapahamak ka. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ni Lord mapahamak ka. Pansinin po natin, baka kasi ma-interpret natin itong verse na to na grabe naman si Lord. Una, mapagpatawad ang Diyos. Tandaan natin sa verse na yan, mapagpatawad ang Diyos. Pangalawa, ayaw ni Lord mapahamak ka. Ayaw ni Lord mapahamak ka. Hindi kanya gustong mapahamak. Kaya tayo sinasabihan niya na huwag mo ituloy yan. Mag-U-turn ka na. Kasi sa dulo niyan ay kapahamakan. Disgrasya nga na pinag-uusapan natin. Disgrasya. So we need to turn away from our wicked ways. Pangatlo, we need to turn to God's Word. You turn to God's Word. Kailangan balikan natin ang salita ng Diyos. Balikan natin ang Word of God. Ano po? We need to turn to the Word of God. Ano po sabi sa following verse? Minention dyan yung salita ng Diyos. Ano raw po yung salita ng Diyos? As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but it will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. May purpose pala, bakit pinadala ng Diyos ang salita niya para marinig natin, mabasa natin at maunawaan natin. Meron palang purpose si Lord. Kaya nandito yung salita ng Diyos. Now, ang tanong ay ito, bakit ba ipinadala sa atin ng Diyos ang kanyang salita? Why did God send us His Word? Bakit? Ano bang dahilan ng Diyos? Bakit pinadala niya yung word niya sa atin? Pinadala po niya ang word niya sa atin kasi gusto niya yung salita niya ang gumabay sa atin para magabayan tayo nito. Ang gabay natin sa buhay para hindi tayo marurong turn salita ng Diyos. Amen o ba? Kailangan natin ang salita ng Diyos. Binigay niya to sa atin, ang dahilan ay para magabayan tayo nito. Pangalawa, para ma-accomplish natin yung gusto ng Diyos. Para matulungan tayo nitong ma-accomplish natin ang gusto ng Diyos. Sino dito gusto nyo ma-accomplish yung gusto ng Diyos? Magawa nyo ang gusto ng Diyos. Magagawa natin kung alam natin yung salita niya . Yun din po yung nag-i-empower sa atin, nagbibigay sa atin ng kalakasan at kakayanan para magawa natin yung gusto ng Diyos. Kaalaman at kakayanan para magawa natin yung gusto ng Diyos. Sapagkat sa buhay na to, yun po ang mahalaga. Yung magawa natin ang gusto ng Diyos. Amen o ba doon? Kaya alam niyo po, sabi sa Bible, ang mga taong nakikinig at sinasagawa at sinasapamuhay ang salita ng Diyos ay mapalad. Blessed. Sabihin po natin malakas, blessed. Blessed daw ang mga tao na nakikinig at nagsasapamuhay ng salita ng Diyos. We all have a concept of being blessed. May konsepto tayo, and the common concept is wealth. Wealth is not wrong. But there is more than wealth. No? Merong higit pa dyan na pagiging blessed. Sabi ni Jesus, but He replied, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Mapalad nga kung ikaw ay pinagpala sa material, okay po yun. Pero sabi ni Lord, mas mapalad ang taong nakikinig ng salita ng Diyos at isinasapamuhay ito.
mapalad ang mga taong yun. Ganito po kahalaga ang salita ng Diyos sa atin. Ito ang gumagabay sa atin at ito rin ang tumutulong sa ating ma-accomplish natin ang gusto ng Diyos sa buhay natin sa mundong ito. Kaya mga kapatid, tatanungin kita, as I'm about to end, ikaw ba ay nandun sa isang wrong turn ngayon? Ulitin ko, disgrasya. Pag hindi ka nag-U-turn, disgrasya yun. Dulo nun, kapahamakan. At ayaw ni Lord mapahama ka. Amen o ba doon? Ayaw ni Lord na mapahama ka. You need to make a U-turn. Paano po? Paano po tayo mag-U-turn? Una po, you turn to the Lord. Una mong balikan ang Diyos. Lord, napalayo ako sa iyo, Lord. Napalayo ako talaga, Lord. Kasi itong pinasok ko, it has just led me away from you. I want to return to you, Lord. Gusto kong balikan kita. Pangalawa, Lord, kung na-offend ka sa mga ginawa ko, Lord, hindi ko na po ulitin. Ayoko na, Lord. I'm turning away from my wicked ways, Lord. Kasi hindi naman ako pwedeng makipaglokohan sa iyo, Lord. Gusto ko magpakatotoo sa iyo. I wanna turn away from my wicked ways. And Lord, let your word guide me, Lord. Panginoon, yung salita mong gumabay sa akin. Kaya pala nandyan lagi yung salita mo kasi yan ang gagabay sa akin. At alam niyo po, yan ang magbe-bless sa atin, yung salita ng Diyos. Amen po ba? That's the way we turn around, at hindi po tayo mauwi sa disgrasya. Not making that wrong turn in life. You turn to the Lord, you turn away from your wicked ways, and you turn to God's word. That's how we make a U-turn in life. Tumayo po tayong lahat. Sambahin po natin ang Panginoon, palakpakan po natin siya. Worship God, we sing a song. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes, a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious. Come on, right now, just worship Him. Can you lift those hands today? Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Naniniwala po ko kasama natin ang Diyos ngayon. He is with us. He is speaking to us. Nangungusap po ang Diyos sa atin sapagkat ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Lord i-bless po tayo. Today,
Let us open our hearts to the Lord. Kung ikaw yun kapatid, you're saying, Lord, ako yun na. Ako yung nandun sa hindi tamang direksyon ng buhay. I have taken a wrong turn, Lord, and I want to return to you, God. Gustong bumalik sa iyo, Panginoon. Gusto kong iayos ang mali ko, Panginoon. Gusto kong salita mo gumabay sa buhay ko, Panginoon. Ayoko mapahamak, Lord. Gusto ko po maging bless ako, Lord. If you're that person, alam niyo po, ang Diyos ay nakikinig sa sincere prayer. He is listening to a sincere prayer. If you're that person and that is the prayer of your heart, pwede mo bang ilagay yung kamay mo sa iyong puso, sa tapat ng iyong puso at sabihin mo, Lord, gusto ko po na bumalik sa iyo. Gusto ko pong itama ang mali ko. Gusto ko pong gabayan mo ko ng iyong salita, Panginoon. Ayoko pong madisgrasya, Lord. Ayoko pong ang buhay ko ay hindi blessed, Lord. At sa oras na ito, kausapin mo ang Diyos. God hears a sincere prayer that comes from our hearts. Magtapat po tayo sa Diyos. Habang tayo po'y sumasamba sa Kanya, nagtatapat sa Kanya, makikinig ang Diyos sa atin. He listens to a sincere prayer. Sige po, manalangin po tayo sa Diyos. Let's just stay in the presence of the Lord today. He's here. He listens to us. Yes, God, we worship you. Yes, God, we worship you, Lord. Move in this place, God. We want to honor you with our life, Lord. Make it right, Lord. Oh, we worship you, Lord. See our hearts, God. Hear our prayers, God. Lord, we are humbling ourselves to you today, Lord. Panginoon, maraming pong salamat. Nariyan ka sa aming buhay, Panginoon. Nandyan ka na kahit ano man ang aming pagkukulang, Panginoon, di mo kami pinababayaan, Lord. Lord, today you see the hearts of your people, Lord. We hear your word very clearly, Lord, na ayaw mong mapahama kami, ayaw mong madisgrasya kami. Gusto mong pagpalain kami, Panginoon. But Lord, there are times we make decisions on our own. We listen to ourselves only, Lord, and make those wrong turns in life, Lord. Panginoon, sino man sa amin ngayong araw ang nagdidesisyon na bumalik sa iyo, Panginoon, Lord, mapagpatawad ka. Sino man sa amin nagdidesisyon ngayon, Panginoon, na itakwil ang kanyang maling ginagawa para itama ang sarili sa harap mo, Lord. Panginoon, tutulungan mo siya, Panginoon. Hindi mo siya pababayaan, Lord God. Bibigyan mo siya ng lakas at kapangyarihan na magawa niya ito, Panginoon. At Diyos, sino man sa amin ang nangihingi ng gabay sa iyong salita, Panginoon, upang magawa namin ang gusto mo, Lord, tutulungan mo siya. Today, Lord God, we are opening our hearts to you and we sincerely pray, Lord, we ask for your forgiveness sa lahat ng pagkukulang namin, sa lahat ng pagkakamali namin, Lord God. Alam naming mapagpatawad ka, patawarin mo kami, Panginoon. And Lord, sa araw na to, we surrender every wrongdoings in our life, Lord, for us to be able to live, Lord God, a life that is blessed in your sight, Lord. Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong mga anak na nananalangin ngayong araw. Nagsusuko ng sarili sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat. Lord, you hear us. And you are changing us, Lord. You are changing us, Lord. Lord, we thank you today. We are blessed, Lord. We are blessed. We declare it, God, that we are blessed. In your name, Lord, we are blessed.
Lord, we honor you. At Panginoon, sa oras pong ito, as we end this service, Lord God, Panginoon, binibigay na po namin ang lahat ng papuri sa iyo, lahat ng pasasalamat. Naniniwala kami na lalabas kami sa lugar na ito, Lord, mas malakas, mas masigla, mas masaya, mas pinagpala. At Lord, naniniwala kami, Panginoon Diyos, may maganda kang plano sa buhay namin at ito ay magaganap, Panginoon. Lord, I declare blessing upon your people today. Bless mo po mga anak mo na sa araw na ito ay nagdesisyong sambahin ka. Hindi kami uuwi na wala pong dalang pagpapala mula sa iyo. Pababaunan nyo kami ng masaganang pagpapala, Panginoon. At dadalhin namin ito sa aming mga tahanan, Panginoon. At aharap kami sa panibagong linggo, kasama ka namin. At Lord, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Lord, I pray for those people who are struggling, who are facing difficult challenges in life. I pray that you would touch them today. And Lord, all our burdens, we give it unto you, Lord God. We give it unto you. And today, Lord God, we are also giving you all the glory, the praise, the honor, and the worship that you deserve. Sambahin ka, O Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen at amen. Hallelujah! Sige po, palakpakan natin ang malakas ang Panginoon.